Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po, para yatang hindi nagustuhan ni Claire Castro ang sinabi ni BP Sara na good luck sa kanya. Kasi si BP Sara natanong tungkol sa health issue ni BBM, tungkol sa kumakalat na chismis tungkol kay BBM. Hindi nagustuhan ni Claire Castro ang body movements, ang pagtawa, yung tumawa, yung nag-smile, yung the way na tinanong ang question. Hindi nagustuhan ni Claire Castro. At ito pa kabibig ha, Claire Castro humihingi ng panalangin para kay BBM. Well, naintindihan natin si Claire Castro kasi kahit sabihin natin na okay na si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi pa rin nawawala na meron siyang diverticulitis, di ba? So, sabi naman ni Bongbong Marcos during sa interview ni Claire Castro na he's getting okay. Pumayat siya pero ngayon ay tumataba na kasi parang still nagagamot pa yan si BBM. Kaya sabi ni Claire Castro, hindi maganda na parang parang tawag dito, parang pinagtatawanan kung ano man ang status ni BBM. So, kung posible, mag-pray tayo para kay BBM. Nako, balikan natin noon yung pasabog din ni Senator Amy Marcos tungkol sa anong tawag dito, kalagayan ni BBM na until now binabalik-balikan ng mga maraming Pilipino. Dapat no, mag-statement din si Amy Marcos para matapos na ang mga issue-issue nito tungkol kay BBM. 'Di ba kabibig? Sabi ng iba, tanging si Amy Marcos lang ang makapagbigay ng konkretong detalye sa mga issue ni BBM ngayon. Pero ang tanong, party pa ba si Senator Amy Marcos sa buhay ni BBM? After na ginawa ni Senator Amy Marcos nung sa INC rally, para yatang magulo na ang kanilang pamilya. So pakinggan natin si Claire Castro ha, at ang kanyang tugon sa sinasabi ni VP Sara na good luck sa kanya. Ito kabibig ha, ito si Claire Castro kanina. Let's watch the video, okay? Kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan na Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. And dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang. Good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita niyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible. Isang irresponsableng tanong. Dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Bakit si Pangulong Duterte nandun sa The Hague? Tawang-tawa kayo. Cartoon pa nga ang tawag ninyo kay Pangulong Duterte. Parang pinagtatawanan nyo ang pinagdaanan ni Pangulong Duterte. Pilipino din yun eh. 'Di ba? Parang yatang unfair din yung mga judgments niyo. Para yatang double standard din kayo. Kasi kay BBM, so ganun kayo makareact, pati movements, pati reaction ni VP Sara, pati pagtawa, affected na affective kayo. Yun na nga, si Pang Duterte, nandun na sa The Hague, kinidnap, sabi nga ni VP Sara,
Pero sa mga memes, sa mga sinasabi niyo, parang pinagtatawanan niyo. 'Di ba dapat kasi former president siya, 'di ba dapat ang gobyerno ni BBM ang magsasabing respetuhin natin ang former president. Wag kayong maglalabas ng mga memes, ng mga statement. Pero walang ginawa ang gobyerno. Hinayaan na nilang siraan, pinagtatawanan, at sabihing karton na lang iuwi si Pangulong Duterte. 'Di ba? Sabihin niyo, karma yan kay Duterte. Naging presidente din yan at anak niya ang vice-presidente. Nagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind Mali. devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? May punto Hindi din, mo may punto din. tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Salamat po. Sunod po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswas Plus. So yun, kabibig, yun ang statement ni Claire Castro para yatang na-offend si Claire Castro or maybe na-offend si BBM sa sinabi ni VP Sara na good luck sa kanya or good luck. Depende na kung how you able to interpret it. Kung hindi ka naman guilty, kung wala naman tinatago, or kung totoong walang malalang sakit si Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo ito pipick upan ang statement ni VP Sara. Sasabihin ni Claire Castro na salamat kasi hindi naman totoong may sakit si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Pero bakit ini-elaborate ni Claire Castro pati yung behavior, yung emosyon, yung pag-smile, yung tawanan na nangyari during the interview? Bakit parang pati yan, parang ewan ko kabibig. Hindi ko naintindihan. Kasi kung ako pa si Claire Castro, hindi na ako magbibigay ng komento tungkol dito. Kasi hindi totoo na malala ang sakit ni BBM. 'Di ba? At wag na niyang patulan. Kasi siya ang nagsabi na walang katotohanan ang mga lumalabas na chismis. 'Di ba? Dapat sana bigyan ng advice si VP Sara na, VP Sara, para malaman mo ang katotohanan, pwede mong kausapin si BBM kung ano ang kanyang kalagayan ng kanyang kalusugan, or humingi ka ng medical records, or certificate, or medical something, para malaman talaga. 'Di ba? Pero iba ang atake ni Claire Castro. 'Di ba? Yung iba sabi, nakakaduda ang atake, guilty. Kayo talaga. O balikan natin yung yung time na nag-release ng video sa Senator Amy Marcos hinggil sa sakit ni BBM, yung diverticulitis. Ito na. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Yun, kabibig ha. If you still remember that particular video ni Senator Amy Marcos. So ngayon, tama naman si Claire Castro na huwag pagtawanan kung meron bang sakit ang isang tao. Pero bakit tawang-tawa kayo kay Pangulong Duterte yung sinasabing pumayat si Pangulong Duterte, tapos maraming nag-release mga pictures sa Pangulong Duterte na payat na hindi naman totoo. Bakit walang sinabi ang Malacanang na, oy, huwag kayong ganyan sa ating former president ha? Bakit walang pabala? Bakit walang
ano ba, bakit hindi sila concerned? Selective lang kayo? Dapat sana lahat. O, diba? Naku po, kabibig. Yan ang sinasabi natin. Very selective sila. Naku po. So, tama naman si Claire Castro, mga kabibig. Kung meron mang nagkasakit, huwag pagtawanan. Dapat, bigyan ng panalangin na sana maging okay ang kanyang pangangatawan, knowing presidente natin siya. So, tama si Claire Castro, dapat prayers for Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang para sa kanyang pangangatawan, kundi para sa kanyang kalusugan, na malakas siya kasi presidente natin siya. Siya ang ang kapitan ng barko ng Pilipinas, 'di ba? O dapat strong si Pangulong Bongbong Marcos. So we're praying, mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating Linis Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Tama lang naman si Claire Castro na let's pray for Bongbong Marcos. Wala man siyang sakit, para din sa kanyang healthy na pangangatawan, mind and heart, para gabayan siya ng Panginoon, para maging maunlad ang Pilipinas. O, di ba? O, yun ang gusto mo, Claire Castro. So, tutulungan ka namin. O, wag mo namang i-interpret yung pag-smile ko. Baka magagalit ka na naman. Iba yung sarcastic naman yung pag sabi ko, hindi sarcastic. Kasi sa puso yan. Kasi kung anong mayroon kay BBM, anong mayroon sa Pilipinas, die. Ang daming problema ng Pilipinas, die. Diba? So, we're praying BBM will be healthy, smart, and gabayan siya ng Panginoon para mas lalong maisip niya ang magandang solusyon sa problema ng Pilipinas. Lalo na sa krisis na kinaharap natin ngayon. O, diba? Yun po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. O, sa ating mga OFW dyan, kalma lang kayo dyan Kumusta na? Naramdaman nyo ba ang krisis? Kasi sa Pilipinas, ramdam ng mga kapamilya, kapatid, kapuso natin. Kasi yung pinapadala natin pera, kulang. Kulang, humihingi pa ng extra. Hindi extra, kundi additional allowance kasi kulang daw. So, bang nagmahal ang presyo ng bilihin doon. Pati gasolina. Kaya ang minamungkahi ko, maglakad na lang kayo papuntang merkado or market. Kung mga 100 kilometers yung wala tayong magagawa early in the morning na kayo mga 2 p.m., 2 a.m., maglakad na kayo. Kasi mahal ang gasolina. Mahal ang mga bilihin. Lahat mahal na talaga. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.